Guys, usapang 85 pesos wage hike muli. Inanunsyo ng DOLE or Department of Labor and Employment ang historic 85 pesos minimum wage increase para sa Metro Manila private sector. 60 pesos ngayong July 19, 2026 at 25 pesos sa January 2027. Tinataas po natin ang sweldo ng lahat ng manggagawa dito sa Metro Manila. Pakikinabang po ay 1.1 million daily wage earners. Tinataas po natin sa isang makasaysayang 85 pesos increase. Sabi ng gobyerno, malaking tulong ito sa mahigit 1 milyong workers. Pero bago tayo magdiwang o magreklamo, timbangin muna natin ang magkabilang panig gamit ang diretsahang pros and cons nito sa ekonomiya. Simulan natin sa pros. Siyempre, ang pinakamalaking benepisyo nito ay ang pagtaas ng purchasing power ng mga ordinaryong manggagawa. Sa gitna ng mataas na cost of living, ang dagdag sahod ay agarang ginhawa para pambili ng pagkain, pambayad sa kuryente, at pang-araw-araw na gastusin. Pangalawa, magdudulot ito ng economic stimulus. Kapag may pera ang mga tao, gagastusin din nila yan. Mas malakas ang benta ng mga sari-sari store, palengke, at local businesses. Pangatlo, tumataas ang employee morale and productivity kapag nararamdaman ng mga manggagawa na kahit papano ay sumasabay ang kanilang kita sa inflation. Ngayon, dako naman tayo sa cons at dito nag-aalala ang business community. Ang unang malaking hamon ay ang pressure on MSMEs. Maraming micro and small enterprises ang gipit na ang profit margins dahil sa external shocks tulad ng epekto ng gulo sa Iran at mataas na presyo ng langis. Ang dagdag na labor cost ay hindi madaling i-absorb. Ikalawa, may banta ng retrenchment and hiring freezes. Kung hindi kaya ng kumpanya ang dagdag gastos, posibleng magbawas sila ng tao o hindi kaya ay ihinto muna ang pagtanggap ng mga bagong empleyado. Baka, imbis na makatulong, mawalan pa ng trabaho ang iba. At ang ikatlong malaking con ay ang tinatawag na inflationary ripple effect. Para mabawi ng mga negosyo ang mataas na operational cost, baka magtaas din sila ng presyo ng kanilang mga produkto at serbisyo. Dito na papasok ang problema ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kung magpapatuloy ang pagtaas ng presyo ng bilihin dahil sa wage hike, mapipilitan ang BSP na itaas o panatilihing mataas ang interest rates para palamigin ang inflation. Kapag mataas ang interest rates, mas mahirap at mas mahal kumuha ng business loans na pwedeng magpabagal sa paglago ng buong ekonomiya. Sabi nga ng mga labor lawyers at experts, baka mas sustainable na solusyon ang pagpapababa ng mismong cost of living, gaya ng murang pagkain at pabahay, at pagbawas na rin sa red tape. Kasabay nito, kailangan din natin iangat ang productivity ng ating bansa. Kapag mas productive ang mga manggagawa at mas efficient ang mga negosyo dahil sa makabagong teknolohiya at training, kusa at natural na tataas ang sahod nang hindi lumilikha ng karagdagang inflationary pressures. Ikaw, saan panig ka? Sa pros ng manggagawa o sa cons ng mga negosyo? I-comment ang iyong saloobin sa ibaba, i-share ang video na ito, at mag-follow sa Manila Bulletin Facebook page para sa marami pang business and economic updates.